Hello po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jan Agner at welcome po sa aking Day 88 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay panibagong series about the Reformation Back to the Bible Movement. And ang topic po natin ngayong araw, October 23, 2024 ay Sola Scriptura, Scripture Alone. And ang scripture po natin ngayong araw ay Acts 17 verse 11. Now, these Jews were more naval than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Sa Tagalog naman po. Ngayon ay mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. And teaching number 1, the scripture is the highest authority. Sabi po dito na ang scripture o ang Bible ang pinaka-highest authority natin. Ito po yung dapat na pinapaniwalaan natin dahil ito po ay katotohanan na isinulat sa pamamagitan ng ating Santong Espiritu upang maging basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay. And teaching number 2, the scripture has no co-equal. Sabi naman po dito na ang scripture ay wala pong equal or kapantay ang Bible. Ang Bible po ay hindi magiging kapantay ng tradisyon, reason, pati na rin po ang experience dahil minsan yung mga ito po ay hindi totoo bagamat ang scripture ang siyang pinaka-highest authority. And the scripture is the sufficient for teaching number 3. Sabi naman po dito na ang scripture o ang Bible ang sapat na po ito para po matuklasan natin yung salvation, Christian living, and knowing God and His will. Ayun po yung tatlo na makikita natin at mababasa natin sa Bible, lalong-lalo na po na matutunan natin ito at ma-apply natin ito sa ating mga buhay. And application number 1, surrender all our beliefs and interpretation. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na isurrender natin ang yung lahat ng mga paniniwala natin and interpretation natin sa ating Panginoong Diyos. Kasi po, when we read the scripture or the Bible, malalaman po natin kung paano po tayo mananampalataya, makikilala natin ang ating Panginoong Diyos at mabasa po natin doon yung mga bagay na dapat paniniwalaan natin. And application number 2, submit traditions, reason, and experience. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin o i-surrender po natin yung mga bagay na hindi ka panipaniwala like yung mga tradition natin, reasons natin, and experience natin. And dapat yung tatlong ito ay mabasa natin or makita natin sa ang katotohanan nito through scripture or through Bible. And application number 3, supplement our studies on the scripture with, sabi naman po dito, na i-apply po natin sa sarili natin na pag tayo po ay sinusupplement natin yung Bible o pinag-aaralan po natin ito, dapat po na tayo ay with prayer and dependence of the Holy Spirit, grateful exegesis, and fellow believers interpretation. And discussion, why is the teaching of the scripture our ultimate standard to test the truthfulness of our tradition, reason, and experience? Para po sa akin, para po sa natutunan ko ngayong araw sa devotion na ito, na ang katuruan ng scripture o ng Bible ay ang pinaka-ultimate standard kasi nga po, siya po ang pinaka-highest authority ang magtitest sa mga pinapaniwalaan natin and yung mga katotohanan na nasa puso't isip natin. Like yung mga tradition natin, reasons natin, and experience natin na dapat makikita natin yung katotohanan nito through Bible. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.